Okay, kasama po natin ang Department of Science and Technology, NCR, ang ating Supervising Science Research Specialist na si Sir Oscar Sevilla Jr. Magandang umaga po sa inyo, Sir Oscar. Isa pong magandang umaga rin sa ating mga nanonood at saka nakikinig sa ating programa. Opo, and dahil ngayong week po ba na to, ngayong linggong ito, or kailan po ba yung linggo kung kailan natin ginugunita itong 2025 Regional Science, Technology and Innovation Week? Sa November 24, 25, and 26 po ang ating celebration ng Regional Science and Technology Innovation Week. Nagaganapin po sa TIP, Quezon City. Ayan, next week. Next week na pala po ito. Monday to Wednesday pa. Tama ba, sir? Maagham na umaga. Tama. Maagham na umaga? Maagham na umaga. Makaagham na Makaagham. Makaagham na umaga sa ating lahat. At least yung root word, agham. Makaagham na umaga. Ayan, sir. Discuss lang din po natin, sir, no? Siyempre po ang innovations, ang mga creations, invention po na talagang sinusuporta ng DOST. Kumbaga yung 4 na pillars, di ba? Para po sa ating bayan at komunidad. Baka po maikwento niyo po yun, sir. Yung yung DOST po ay last year po ay naglunsad ng Science, Technology, Innovation for Circular Economy. So doon po kumbaga i-integrate po yung Science, Technology and Innovation sa paglikha o paggawa ng mga teknolohiya para po magkaroon tayo ng sustainable and circular economy. So, yung pong ating yung ating RSTW ay meron pong theme na Building Smart and Sustainable Cities and Communities. So, yung mga teknolohiya po na ating i-showcase sa RSTW ay nakaangkla po doon sa building smart and sustainable cities and communities. Ibig sabihin po, yung mga teknolohiya po na ating i-feature doon ay maaring magamit ng ating publiko. Particularly, pwede pong LGU, pwede pong yung common na tao. Opo. Para po maging magkaroon tayo ng yun nga, smart and sustainable. Sir, naririnig kasi natin yung smart cities, 'di ba? Especially kapag medyo may comparison tayo sa mga kapitbahay po natin, at least sa Asia, sa Southeast Asia. Pero just to give a picture, no, visibly, ano po ba yung pag sinabi mong smart city? Ano po ba yung nilalaman niya, sir? Yung programa namin po sa Smart City, nag-umpisa po yan doon sa iStart, na kung saan po ang isang city ay tinutulungan po ng DOST na makapag-develop ng STI plan or Science, Technology, Innovation Plan. Pero yun pong STI plan ay i-integrate lang naman nila sa kanilang local development plan. At yung local development plan po, tinitingnan yung challenges, tinitingnan ng DOST together with them. Kasi sa kanya naman yun, pag sinabi kasing smart city, dapat galing sa tao at yung tao kasi yung gagamit. So, i-integrate nila yung STI plan dun sa local development plan. Ibig sabihin, tiningnan na po ng DOST together with yung mga tao ng sitting yon kung ano yung mga gaps, challenges na pwede pong pwedeng tingnan, pwedeng mag-develop ng proseso, mag-develop ng teknolohiya upang masolusyonan yung mga problema nila. Ano na po yung mga existing na po ng mga teknolohiya that kumbaga talagang nami-meet na po yung objective na ito? Sa ngayon po, sa NCR po, ang mga nadi-deploy natin ay more on more on the para po dun sa e-mobility or yung meron po tayong isang proyekto sa Quezon City, yung CHARM or Charging in Minutes. Charging in minutes? Apo, sa mga e-vehicle, sir? Opo. Na-develop po ito ng UP with the assistance of DOST. Actually, na po ito, kumbaga, meron na silang, from startup, dinideploy na po nila yung, I think, dati po,
1 to 3 hours ang charging. Sa kanila po in 30 minutes. So meron po tayong naka-deploy niyan sa Pasay. And pag naman po sinabi dun sa sa resiliency, yung pong ating GeoRisk ay dinideploy na rin po natin, nakikipag-partner na rin tayo sa LGU para po i-capacitate yung kanilang mga tao na magamit yung yung platform, kasi po ito ay may kinalaman sa DRRM. So para pong yung tinutulungan natin sila na magplano sa pamamagitan ng pag-adapt o paggamit ng teknolohiya pong na-develop naman ng ating Pag-asa, Phibox pa. Maganda yung marami po tayong access sa mga charging ng sasakyan, kasi syempre 'di ba kapag e-vehicles, mas makakatulong ka po syempre, 'di ba, para ma-minimize ang kumbaga pollution, 'di ba? Given by yung mga usual po natin ng mga kotse. Oo. Kasi yun nga yung pinopromote ng global kasi, kulang pa. Pero dumadami na rin Dumadami naman po na yung mga rin. charging stations natin sa buong Oo. Pilipinas. Ano ho? Opo. Oo. At sa katunayan po, marami na rin po tayong dinidevelop. Hindi lang po dito sa hindi po lang sa specific sa NCR, pero sa mga regions po, nagde-develop na rin tayo ng sarili nating mga e-vehicle. Yan. Oo Na hindi nga. na tayo aasa pa doon sa mga Sa mga ICE, ini-import usual. natin na Oo. from Iba-iba. Indonesia, from Thailand. Opo. Oo. So may mga initiatives na po tayo na nagde-develop na tayo ng sarili nating e-vehicle. Together with katulong naman natin doon yung mga academe. Opo. Actually, nakakita po ako ng e-jeepney. Ang ganda-ganda. Yung mukhang jeep talaga. Mhm. Doon nung e-vehicle summit. Mhm. Opo. Oo. Pero siya, electronic. Electronic siya. As in, Oo. full EV. Oo. Oo. Ayan. Yun naman po yung gusto ng direksyon ng ating ng DOST, kasi nga we're promoting sustainability and circular economy. So ayaw na natin ng mga technology na mag-aambag pa dun sa mga pollution. Gusto natin maging parang yung mga teknolohiya na dinidevelop natin ay magpo-promote ng ng responsible production and consumption. Saka syempre, health. Pero ang isa sa mga, kumbaga, issue ng mga EV raw, kesyo yung battery, ay may lifespan, tas itatapon mo din. Mhm. 'Di ba? So kumbaga, it will also cause pollution in the long run. Ano po ang masasabi nyo dito, sir? Totoo po yun, yung battery talaga naman, meron siyang meron siyang Buhay, may taning. May taning po Oo. yan. I Opo. think kahit naman yung mga ordinary batteries, ganun din. But meron naman po tayong mga pamamaraan na kung saan parang bang may solid waste management naman tayong pwedeng pwedeng gawin, at maaari di pong pag-aralan pa rin yan ng ating mga RSE or researcher, scientists and engineers, kung paano pa siya kumbaga magiging circular, magiging hindi siya tapon agad. Mhm. So, hindi ko lang po sigurado, but meron po tayong mga initiatives on batteries. May mga centers po or NICER tayo na nag-aaral po tungkol sa mga batteries. Paano natin marirecycle rin, para hindi kailangang itapon? Or what? Opo. Basta po dapat ang ultimate goal, ang pinakang ay mapahaba natin yung Buhay. buhay ng isang produkto. Oo. Kumbaga, umiikot lang siya. Tama. And yung disposal po ay talagang, kung talagang kailangan lang siyang I-dispose. i-dispose. Alright, at bago po tayo magpaalam, sir, baka gusto niyo pong imbitahin ang ating mga kababayan or may panawagan kayo mula sa DOST tungkol po dito sa 2025 Regional Science, Technology and Innovation Week. Maraming salamat po. Iniimbitahan po natin ang ating mga researchers, ating mga estudyante lalo na, ang ating mga negosyante, na magpunta po kayo sa Regional Science and Technology Innovation Week ng Department of Science and Technology National Capital Region sa TIPQC po. Ito ay gaganapin sa November 24 to 26. Doon po ay makikita ninyo yung mga teknolohiya
na na-develop, locally developed, na pwede po nating gamitin upang makapagbigay ng solusyon at magbukas ng oportunidad para sa lahat. Ayan, maraming salamat po sa ating Supervising Science Research Specialist ng DOST-NCR, Sir Oscar Sevilla Jr. Thank you po. Maraming salamat din po sa pagkakataon. Mabuhay po kayo dyan sa DOST.